Hello! Kung isa kang first-time user ng Daphne o kahit nag-iisip pa lang na gamitin ito, para sa'yo talaga ang talakayan natin ito. Ang layunin natin ay simple lang, gabayan ka step by step sa lahat ng dapat mong malaman tungkol sa birth control pill na ito. So, para mas madali nating maintindihan ang lahat, hinati natin to sa 6 na importanteng bahagi. Magsisimula tayo sa kung ano ba talaga ang Daphne, hanggang sa mga dapat gawin para sigurado kang ligtas at epektibo ito para sa'yo. Tara, simulan na natin. Okay, first things first. Ano nga ba talaga itong Daphne pill? Alamin natin ang mga basics. Well, ang Daphne ay isang progestin-only pill. Ang ibig sabihin niyan, isa lang ang klase ng hormone na laman nito, ang linestrenol. Ito ay ginawa para gayahin yung natural na progesterone sa katawan natin. At take note, napakababa ng dosage nito, kaya't idisenyo ito para maging epektibo pero banayad. Ngayon, baka tanungin mo, para kanino ba ito? Karaniwang inirerekomenda ang Daphne sa mga sitwasyon na, hindi pwede ang estrogen. So kung ikaw ay isang nanay na nagpapasuso o may kondisyon ka na bawal sa'yo ang estrogen o naninigarilyo ka, ito yung isang magandang opsyon na pwede mong ikonsulta sa iyong doktor. Paano nga ba nito napipigilan ang pagbubuntis? Dalawa yung pangunahing paraan. Una, pinapakapal nito yung mucus sa cervix mo. Isipin mo na lang, parang naglalagay ito ng barrier para mahirapang makalusot yung sperm. Pangalawa, medyo ginugulo nito ang menstrual cycle mo para mapigilan yung pag-release ng egg o yung tinatawag na ovulation. Okay, so handa ka nang magsimula? Pag-usapan na natin ang mga practical na hakbang sa pag-inom ng iyong pinakaunang pack. May 3 option ka kung kailan ka pwedeng mag-start. Yung pinaka-common, sa unang araw ng regla mo. Pwede rin naman kahit anong araw basta 100% sure kang hindi ka buntis. Pero, tandaan mo to, kailangan mong gumamit ng backup method like a condom sa unang 7 araw. At para naman sa mga bagong ina na nagbe-breastfeed, safe kang magsimula 6 weeks after mong manganak. Napaka-importante nito, hanapin mo yung tableta na para sa araw na yon. Halimbawa, kung Lunes ngayon, hanapin mo yung may markang Lunes. Tapos mula doon, sundan mo lang yung direksyon ng mga araw sa pakete. Sobrang dali lang sundan. Okay, next, pag-usapan natin ang pinaka-critical na parte para maging successful to, ang pagbuo ng pang-araw-araw na habit o routine. Kung may isang bagay ka lang natatandaan, sana ito yun. Isang tableta sa parehong oras araw-araw. Yan ang golden rule. Ang pagiging consistent ang susi para manatili kang protektado. Isipin mo, bawat tableta ay meron 24-hour window of effectivity. Para mas madaling tandaan, subukan mong isabay sa isang daily routine mo, halimbawa, pagkatapos maghapunan o bago ka matulog. Ang isang pack ay tuloy-tuloy for 28 days. Pagkaubos, simulan mo agad yung bago kinabukasan. Walang break ha, at kahit hindi ka sexually active, kailangan mo pa ring ituloy yung pag-inom. Paano naman kung nagkasakit ka, like nagsuka o nagtatae? Okay, ganito. Kung nagsuka ka within 2 hours pagkatapos mong inumin yung pill, kailangan mong uminom ulit ng isa pa, as soon as possible. At kung yung pampalit na pill ay na-delay mo ng higit sa 3 oras, kailangan mo nang gumamit ng backup method, like a condom hanggang 2 araw pagkatapos mong gumaling. Eto na, yung tanong na madalas kinakabahalaan ng marami. Aminin natin, nakakapraning to. Ano ang gagawin mo kapag bigla mong naalala? Teka, hindi ko pala nainom yung pill ko. Don't panic, may solusyon dyan. Ang unang-una mong dapat itanong sa sarili mo ay, gaano na ba ako katagal na late? Kasi may 2 magkaibang sitwasyon dyan, kung kulang sa 3 oras ka lang na late o kung higit pa. Okay, senaryo 1, kung wala pang 3 oras kang late, simple lang ang gagawin mo. Inumin mo na agad yung nakalimutan mong pill, then yung susunod mong pill, inumin mo sa dati mong schedule, ganun lang. Safe ka pa rin at hindi mo kailangan ng backup. Ngayon, paano kung lumagpas ka na sa 3 oras? Medyo iba na ang usapan. Inumin mo pa rin yung nakalimutang pill, as soon as you remember, ituloy mo yung next pill sa dati mong schedule, pero, at ito yung malaking pero, kailangan mo nang gumamit ng backup method tulad ng condom for the next 2 days. Okay? Para siguradong protektado ka pa rin. Siyempre, ang pagiging ligtas ay kaakibat ng pagiging impormado. Kaya pag-usapan naman natin ang mga safety precautions at posibleng side effects para alam mo kung anong dapat mong bantayan. Merong mga sitwasyon na absolute no-no talaga ang pag-inom ng Daphne. Halimbawa,
Kung may posibilidad na buntis ka, may malubha kang sakit sa atay o sa mga ugat, may mga bukol ka na hormone-dependent, o di kaya'y may hindi maipaliwanag na pagdudugo. Kung meron ka ng alinman dito, hindi ito para sa'yo. Meron din namang mga kondisyon na kailangan niyang special attention. Hindi naman ibig sabihin na bawal sa'yo agad, pero kailangan ng masusing paggabay ng doktor mo. Kaya kung meron ka ng alinman sa mga nakalista dito, please maging open ka sa iyong healthcare provider. Mahalaga yan. Bago tayo masyadong mag-alala sa mga side effects, importante ring malaman na ayon na rin sa mga pag-aaral, ang oral contraceptives ay isa sa mga pinakanasaliksik na gamot sa buong mundo, at ang kaligtasan nito ay matagal nang napatunayan. Siyempre, tulad ng lahat ng gamot, may mga posibleng side effects. Yung mga karaniwan ay yung pagbabago sa iyong regla, sakit ng ulo, o pagbabago sa mood. Kadalasan sa mga unang buwan lang ito nararanasan, habang nag-a-adjust pa yung katawan mo. At para sa huling bahagi natin, isang napaka-importanting topic, paano ba nakikipag-interact ang Daphne sa ibang mga gamot na baka iniinom mo? Sobrang importanteng malaman na ang bisa ng Daphne ay pwedeng magbago kung may iba ka pang gamot na iniinom. For example, yung ilang gamot sa epilepsy at ilang antibiotics, pwedeng pahinain nito ang epekto ng Daphne. Ibig sabihin, kailangan mo ng backup method. Pwede rin nitong maapektuhan ang gamot mo para sa dugo o diabetes. So anong bottom line? Simple lang, laging ipaalam sa doktor mo ang lahat ng gamot na iniinom mo, kahit vitamins o herbal supplements pa yan. So pagkatapos ng lahat ng ating napag-usapan, ano nga ba talaga ang pinakasusi para mag-work ito para sa'yo? Dalawang bagay lang talaga yan. Una, pagiging consistent, yung pag-inom araw-araw sa parehong oras. At pangalawa, yung pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa doktor mo. Sila yung partner mo para masigurong ang Daphne ay tama, ligtas at epektibo para sa'yo.